PBB Collab 2.0. Agree ba kayo sa sinabi ni Princess tungkol kay Marco? Sa totoo lang, hindi ito simpleng usapan kung sino ang nanalo at sino ang natalo. Hindi rin ito basta issue ng wildcard versus matagal sa bahay. Ang nangyari kay Princess ay mas malalim pa ron, at kung titignan mo ng maigi, mas personal. Noong nanalo si Marco sa Big Jump Challenge, malinaw ang sinabi ni Princess, masaya siya para kay Marco, pero hindi siya masaya para sa sarili niya. At doon pa lang, ramdam mo na agad na hindi inggit ang nangingibabaw, kundi panghihinayang. Yung klase ng lungkot na hindi mo maipapasa sa iba, kasi alam mong sarili mo ang kalaban mo. Pero heto ang tanong, bakit parang mas mabigat ang tama kay Princess? Para sa akin, dahil si Princess ay isa sa mga housemates na matagal nang nandyan. Matagal na siyang lumalaban, matagal na siyang napapagod, at matagal na rin siyang umaasang darating ang moment na, eto na yon. Kaya kapag natalo ka ng isang taong kakabalik lang, kahit papatas ang laban, natural lang na may kirot. Hindi dahil hindi deserving si Marco, kundi dahil masakit matalo kapag akala mo oras mo na. At dito nagiging interesting ang karakter ni Princess. Si Princess ay hindi yung tipong itinatago ang emosyon. Kapag masaya siya, halata. Kapag galit siya, ramdam. Kapag disappointed siya, lumalabas. At sa loob ng bahay ni Kuya, delikado yan, kasi ang pagiging totoo, minsan, napagkakamalang pagiging bitter. Para sa akin, hindi problema ang naramdaman ni Princess. Tao siya. Ang tanong ay kung paano niya hinarap ang emosyon na yon. Dahil sa larong to, hindi sapat na totoo ka lang, kailangan marunong ka ring magproseso. At doon medyo nadapa si Princess. Hindi dahil mali ang naramdaman niya, kundi dahil hindi niya napigilan na may kabit ang pagkatalo niya sa pagiging wildcard ni Marco. At doon nagsimula ang intriga. Kasi sa punto ng laban, hindi naman hawak ni Marco ang rules. Hindi niya pinili na maging wildcard. Hindi niya alam ang task. Hindi niya kontrolado ang magiging reaksyon ng mga tao. Ang kontrolado lang niya, yung effort niya sa mismong challenge. At doon siya nanalo. Kaya kung titingnan mo ng patas, ang laban ay hindi Princess versus Marco. Ang laban ay Princess versus expectations niya sa sarili niya. At mas masakit yun. Kasi kapag natalo ka ng isang taong matagal mo nang kasabay, madali mong tanggapin. Pero kapag natalo ka ng isang taong akala mo ay, may disadvantage, doon mas nasasaktan ang pride. Doon ka napapatanong, kung siya nga kinaya, bakit ako hindi? At yan ang tanong na ayaw marinig ng kahit sinong competitor. Para sa akin, dito lumalabas ang tunay na hamon kay Princess. Hindi kung makakapasok siya sa Big 8 o Big 4, kundi kung matutunan niyang ihiwalay ang emosyon sa laro. Dahil sa puntong to ng PBB, hindi na sapat ang tagal, hindi na sapat ang pagiging vocal, at lalong hindi sapat ang pagiging honest lang. Kailangan mo ng focus, composure, at acceptance. Acceptance na minsan, kahit gaano ka nakatagal, may darating na mas gutom manalo kaysa sayo. At kung may isang bagay na malinaw kay Marco, yun ay gutom siya sa redemption. Gutom siyang patunayan ang sarili niya. At yang klase ng apoy, mahirap talunin, wildcard man o hindi. Pero hindi ibig sabihin nito na wala ng laban si Princess. Sa totoo lang, kung gagamitin niya ng tama ang nangyaring to, pwede itong maging turning point. Dahil ang isang taong nasaktan, pwedeng maging mas matatag, kung pipiliin niya. Ang tanong na lang ngayon, mananatili ba si Princess sa puntong, sayang? O gagawin niyang dahilan ng pagkatalo para mas lumaban? Dahil sa bahay ni Kuya, hindi palaging nananalo ang pinakamagaling. Minsan, nananalo ang marunong tumanggap, bumangon, at mag-adjust. At doon pa lang talaga natin makikita kung sino si Princess. Hindi sa sinabi niya, kundi sa susunod niyang gagawin. At kung umabot ka dito, comment naman kung taga saan ka, para malaman ko kung saan na umabot ang bidyong ito. Para sa gusto din ng shoutout sa next video ay mag-comment lang ng #shoutout. Thank you for watching, please follow and share.